Hello. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa piyesta sa San Juan, na kung saan ay may mga tao na nagdidiwang tuwing ika-24 ng Hunyo kada taon. At ang pagdiriwang na ito ay isang kakaiba po sa San Juan, na kung saan ay binabasa nila ang mga taong dumadaan doon. Kahit sino ka pa, tambay, trabahador, empleyado ka man, o isa kang rider, o isa kang corporate driver, o kung ano-ano pa, basta makita ka lang na hindi basa, ay babasain ka ng walang habas ng mga tao sa paligid, especially sa San Juan. So, ano bang klaseng kultura ang pinapalawig ng mga taga San Juan? Nasa katwiran po ba yun? At panoorin natin yung nagbabiral na lalaki at pakita natin yung account niya na kung sino man siyang taong na nang-aasar pa sa latest post niya, mga ka-plastic. So panoorin natin yung video. Napanood ko yung piyesta ng San Juan na nagkakabasahan. Normal naman yun. Okay maging masaya. Kasi naging parte din ako noong taon-taon, inaabangan ko yung piyesta ng San Juan para makapagbasaan. Kaya lang iba kasi yung nangyari, iba yung mga napanood sa video ng social media. Na sobrang nakakaabala na yung mga ginagawa ng mga tao. Grabe. Para maging masaya sila na hindi nila tinitingnan kung may maaabala ba sila makita. Isipin. Diba, isipin mo mga ka-plastic, yung mga taong dumadaan sa lugar ninyo, yung mga trabahador ba? O yung mga taong layunin lang ay pumunta sa lugar na kung saan ay hindi sila maapektuhan ng mga ganong klaseng kultura, ay nagkakaroon sila ng problema dahil darating sila sa pupuntahan nila basang-basa. Diba? Hindi masama magsaya, pero ilagay natin sa lugar yung mga ginagawa natin. Mapa-rider, empleyado na yayamot sa kanila. Ultimo yung mga tao na nagbabike lang. Binabasa nila at di pa sila makukontento, kinakaladkad pa yung bike. So nagiging pariwara na yung tradisyon na piyesta ng San Juan. Di ba? Parang nangaasar pa. Alam na nilang hindi nila kailangan mabasa. Talagang required pa nilang babasahin yung tao. So panoorin pa natin ito. Merong kotseng dumaan, naghahanap buhay yung taxi driver, magpapadulas dun sa hood ng sasakyan. Ayun, grabe oh. Tatapak-tapakan lang nila yung taxi. Makikita nyo mga ka-plastic. Tapos, nagabasag yun. Basaan lang, may halo pang damage ng sasakyan. Diba? Panoorin pa natin. Grabe oh. Isipin mo, meron jeep, babasain mo yung mga pasahero, isipin mo merong entry, bubuksan mo yung pintuan sa likod, babasain mo yung mga tao sa loob na may mga pangarap sa buhay, naghahanap buhay, na may kailangan silang gawin sa araw na yon, tapos babasain mo, edi naabala sila, na ikaw kasi, kayo kasi, wala kayong ginagawa, kayo kasi, lamang sa inyo, marami sa inyo, walang trabaho, na wala na kayong pake kung makakaabala kayo ng tao, ang gusto nyo lang is mapasaya yung mga kanya-kanyang sarili nyo. Nagagamitin nyo yung piyesta ng San Juan na maging masaya para makabala ng maraming tao. Kasi alam mo yung mga ganyang nag-iisip, yung mga taong gumagawa ng ganyan, yan yung mga sa lipunan, yan yung mga tao na walang... Yung mga siraulo, yung mga wala ng pangarap sa buhay, yung nandadamay na lang sa kabagsakan ng, o kapalaluan ng pamumuhay nila. Yan lang naman yung mga taong gumagawa ng ganyan, mga ka-plastic eh. Usually, pag tambay ka, ano bang purpose ng buhay ng isang tambay? Wala na, patapon na. Wala nang gagawin yan, kundi mangupal ng kapwa mga taong gumagawa ng marangal. Diba? Gusto nila masira din yung buhay ng mga taong yan. Diba? Haharangin nyo yung sasakyan, bubuksan nyo pa yung pintuan.
Tapos babasahin mo pa yung loob. Eh di na-damage po yung kung ano man yung gamit ng pasahero, di ba? Nagiging walang yan na tayo sa panahon ngayon. Hindi na po tradisyon tawag dyan, kabastusan na po. Hindi nakarespeto. Isipin nyo yan, gagawin mo sa mga tao, ilagay nyo sarili nyo sa kanila. Ganyanin ka sa bayan nila, matutuwa ka ba? Papasok ka ng trabaho, ganyan yung tsura mo, basang siso ka pagdating doon. Palagay mo ba, papapasukin pa ba ng kumpanya yan? Diba? Common sense na lang mga kaplastik yung mga taong ganyan. Kasi yung mga tambay na yan, wala nang hangad sa buhay yan, kundi manira ng buhay. Ginagawa talaga sa buhay. Yan yung mga tao na mga yan yung mga bata na ang tanging gusto lang nila is yung mapulpil yung kasiyahan nila. Hindi mapulpil eh. Araw ng piyesta. Hindi mapulpil mga kaplastik eh. Hindi fulfillment yun. Ang gusto lang nila mambuisit ng tao. Alam nila na may trabaho yung mga yan. Nasa tamang lugar dapat yung pagbabasa ninyo. Diba? Kawawa. Sa San Juan ngayon, mambabasa ako. Kaya kahit maabala kayo, wala kayong pake. Isipin mo yung polis. Nilagay sila doon para kung sakali na magkaroon ng problema, and mayroong police visibility. Ang gagawin, binasa. Ngayon, nung binasa nila yung polis, pag nagalit yung polis at pinatulan sila, hahanapan nila na nasan yung maximum tolerance. Pag binisa nila yung polis at kailangan magpalit, tas may nangyari doon sa area nila, hahanapin nasan ba yung polis, ba't walang naka-duty dito? Anong utak yan? Diba? Tapos Kupal eh, di ba? Pati polis, di na nila nire-respeto eh. Siyempre, mapupuno rin yun. Well, imagine mo, naka-duty sila, babasahin mo. Hindi naman tama yun. Hindi ko alam kung bakit may ganun pang tradisyon ng mga kupal na mga... Hindi ko alam kung anong klaseng reliyon ang nag-invento ng hayop na yan. Diba? Wala naman sa Biblia yan. Kahit magbasa ka ng Biblia from start to finish, wala kang mababasa na ganyan. Na kailangan magbasaan ng mga tao sa kalsada kada taon. Diba? Hindi ko alam kung saan kulturang hinayupak na yan ang nag-imbento ng ganyan. Para lang mambuisit ng ibang tao. Isipin mo yun. Bakit kailangan pa ng ganong klaseng kultura na nakakabuisit na sa ibang tao? Papasok ka ng eskwelahan, papasok ka ng trabaho, ganyan ang gagawin ng mga hayop. Sipin mo yung angkas biker. Yung angkas biker na niyuyug-yug nyo, nakikiusap na huwag yung basahin kasi nagtatrabaho para sa pamilya nila, sa anak nila, tapos nung napikon, pinatulan, binugbog nyo pa. Grabe. Nung pinatulan sila pa yung galit. Kasi naghahanap buhay yung tao. Tapos babasahin nyo lang. Mga utak squammy. Diba? Bakit kailangan pampalawigin yung ganyang klaseng kultura sa Pilipinas? Kailangan ba yun? Kasama ba yun sa buhay ng tao? Taon-taon mambubuisit kayo ng mga daang-daang pasahero, daang-daang mga nagdadaan dyan sa mga kalsada ninyo, sa lugar ninyo? Kailangan ba na manggago? Isipin niyo yun. Meron kayo, diba kayo yung mga
sa lansangan eh. Kaya yung mga kung bakit mahirap pa rin yung Pilipinas, isa kayo doon. Dahil imbis na gumagawa kayo ng mga bagay kung paano nyo mapapaunlad yung sarili nyo, ubusin nyo yung oras nyo para mapaangat yung mga sarili nyo, eto kayo nangangakala kayo ng ibang tao. So, gagawa tayo ng bagay na makakaperwisyo ng iba, tas hindi pumabor sa atin, magagalit tayo sa mga tao na naabala natin. Hindi porket Fiesta ng San Juan is magbabasaan tayo, okay yun para maging masaya. Eh di kayo na lang. Eh hindi naman lahat yung taga San Juan eh. Yung iba doon na nasa San Juan, papasok ng Makati, papasok ng BGC, papasok ng Parañaque, papasok ng kung saan lugar. Eh ngayon, babasain nyo na magiging dahilan na hindi sila makapasok kasi nabasa sila, tapos yung pamilya nila na kailangan nilang buhayin, ang mangyayari, maapektuhan kasi mababawasan sahod nila. Siyempre wala kayong tama yun. Hindi lahat ng mga dumadaan dyan, mga taga San Juan. May mga dumadaan dyan, mga galing Cubao, mga galing pang Pasig, mga galing pang Maynila. Papasok, papunta doon sa lugar na yun, dadaan. Siyempre, no choice eh. Wala nang ibang dadaanan, kundi doon lang eh. Tapos ganyan ang gagawin nila. Imbis na makakarating sila ng maayos ang pananamit, darating sila dugyot na. Buti sana kung yung tubig na yun, kung talagang galing pa sa Nawasa. Eh paano kung galing sa kanal yun? Yung mga nantitrip na squammy ng hinayupak na yan. Alam mo yung shoutout sa mayor ng San Juan, dapat kasi yan, tinitigil na yung ganyang klaseng kultura. Ano ba mga pinaniniwalaan ninyong Diyos? Yung Diyos ninyo, hindi naman nakakabuti yung yung kultura sa ibang tao. Nakakabuisit kayo. Sa totoo lang. Na iba-iba tayong paniniwala regarding sa reliyon. Kultura man yan o reliyon. Pero wag naman lahat. Hindi lahat ng tao naniniwala sa ganyang bullshit na kultura na yan. Mga tanging yung mga gumagawa ng mga tradisyon na yan, pinagkakaperaan lang yan ng gobyerno. Kasi may kakambal na pera ang reliyon. Bawat kultura, bawat piyesta, may kasamang pera yan. Ang kumikita, ang nananalo, mga gobyerno. Kung sino man ang Poncio Pilatong hinayupak na nag-imbento niyan, na nakakabuisit sa ibang tao. Diba? So, panoorin natin yung yung nag-post na nagba-viral na gagong lalaking. Sino ba yun? Wala yung pangalan eh. Wala. Yan yung mga pamilya sa lipunan. Yan yung mga tao na walang ginagawa talaga sa buhay. Yan yung mga tao. Ito yung pangalan niya, Lester Castro. Ngayon, nawala na yung live video niya. Na mga yan yung sinave mga ko. bata na ang Ayan, no? gusto lang nila is yung mapulfill yung kasi Hindi fulfillment yan. Nakaka-plastic kahit sino. Ayan mo yung ganyang muka. Fulfillment ba yan? Yung sa tamang edad na yan. Makapal na nga bulbul yan eh. Dapat alam niya ang maturity age. Alam niya yung pagiging matured niya. Kailangan pa bang elaborate ng tao kung gaano kakatino where it comes sa edad. Dapat sa ganyang edad na yan, alam mo ang tama at mali eh. Alam mo yung nakakasama at nakakabuti. Pero sana naman, huwag naman ganun. Kung mambabasa kayo, kayo na lang. Huwag na kayo mandamay ng ibang tao. Yan mga yan, naghahanap buhay yan. Diba? Nawala na yung live video ng hinayupak na to eh, ni Lester. Siguro binura dahil baka nireport yung kanyang video. Kaya yun, hindi ko na makita yung Facebook niya. Ayoko nang i-search, baka ano pa makita niya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana yung mga ganyang klaseng kultura para sa akin, itigil nyo na yan. Alam ko namang pinagkakaperahan nyo lang naman yung ganyang klaseng piyesta eh. At wala namang kinalaman sa Biblia yung mga ganyang paniniwala. Ginagawa nyo lang tanga yung sarili ninyo na nagpapaniwala kayo sa maling akala. May mga kanya-kanya tayong paniniwala regarding sa reliyon.
Pero wala na akong pakialam kung yan ang pinaniniwalaan ng kultura. Para sa akin, napakabasura yung ganyang klaseng tradisyon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabi, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Convid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.